Ito na po at ating titikman ang ating ginawang kalamay na saging. Kung talaga nga bang masarap itong saging na ginawa natin. Pwede rin po yung Pwede din po yung saba. Kasi matabya po to. Pwede pong gawin natin din yung saba. Mas masarap siguro at mas madaling luto. Kasi po ito medyo matagal eh. Kasi inalis ko pa po yung niya, yung pagiging madulas niya. Kaya medyo niluto ko po siya ng matagal. Pero ito po, sarap po. Kung tayo po may mga saging dyan, gawin po natin kalamay. Thank you po. Ito yung saging na gagawin kong kalamay na saging. Binidyo ko muna ito sa taas dahil hindi ko to siya kukunin lahat. Kukuha lamang ako ng kailangan ko. Kasi pag inalis ko na siya sa puno, madali siyang mahinog. Sayang naman. Kaya kung magtatagumpay yung gagawin kong kalamay na saging, ay baka gawin ko lang mang siyang kalamay para ipamigay ko din. Ito yung mga gagamitin kong sangkap. Bali, 11 pieces yung saging na hilaw. Tapos, meron akong glutinous rice, at saka ako may brown sugar, merong margarine, at saka gata. Unang gata at pangalawang gata. Kaya titingnan natin kung ano ba ang magiging result nito. First time ko lang pong gagawa nito. Binalatan ko siya. Kailangan balatan natin, tapos saka gadgarin. Kukudkurin ko po siya sa susunod. Kinudkod yung saging. Lulutuin ko siya sa pangalawang gata para kung mapaklaman, maalis. Pangalawang gata, nilagyan ko ng isang mug. Ito yung resulta, yung niluto ko yung ginadgad na saging. Ito. Bago ko siya hahaluan ulit ng gata at saka ng glutinous rice. May kalamay, may latik. Gumagawa po ako ng latik. Para maganda naman at masarap. Ang dagdag naman ng sarap. Dito na naman tayo nagluto sa mahiwagang kalanko. Ito, luto na yung latik natin. Ito, tama na. Pinagsama-sama ko dito yung saging, gata, asukal, at saka yung glutinous rice. Mamaya, ilalagay ko na lamang sa inbox yung mga sukat nito. At halo-haluin ko na lang siya. Ito na yung hinahalo natin. Medyo matagal kong hahaluin to. Para siya kumunat. Makunat. Pero magano ko ng mga less than 1 hour. Para makita natin talaga yung magandang luto niya. Di ba po tayo maluluto nito? After 1 hour siguro. Kasi kailangan po hindi madulas yung pagkakaluto ng saging. Kailangan firm talaga yung saging niya. Kasi marami ang saging nito, halos 750 grams. Yung kanyang glutinous, 250 grams lang. Kaya, matagal-tagal na haluan. Kailangan timplahin yung saging, hindi siya madulas. Kailangan lutong-luto. Ilagyan ko siya ng 2 kutsarang 2 tablespoon na margarine. Kaya ganyan po siya. 10 minutes na lang po. Sarap po pala ng kalamay na saging. First time ko lang gumawa nito, pero salamat sa Diyos na perfect. Perfect po yung pagkagawa. Lapit na po maluto. Mga 10 minutes na lang. Kailangan po hindi po didikit sa sandok. Wala nang dikit dapat ito. Kailangan nangangahulugan na luto na siya. Saging na saging po ang itsura.
Yan. After 40 minutes, hinalo ko siya. Yan, luto na siya. Hindi na dumikit yung, yung sandok. Wala nang dikit. Kaya ito, luto na to. Masarap na luto. Lagay ko na sa lalagyan. Pa-flat na lang natin, tapos pag medyo malamig ng konti, lalagyan na natin ng latik. Nilagyan ko po ng oil yung ng coconut oil yung lalagyan. Habang mainit pa, hihiwa-hiwain ko na siya para mamaya lalagyan ko na lang siya ng latik. Ito na po mga kasikhay ang ating nalutong kalamay na saging. Hindi po ito saging na saba, yung pong matabya po. Hindi po kasi masarap inilalaga, kaya ginawaan ko ng paraan kung paano ko gagawin kalamay. At ito po, perfect po yung pagkagawa natin ng kalamay. Kung tutukan niyo po yung video ko, nasa inbox po yung mga ginamit kong ingredients dito. So marami pong salamat sa inyong pagtutok sa aking video. Nawa po, paki-subscribe po si Masikhay, paki-like and share at paki-click po ng notification bell para bawat upload ko po ay makikita po ninyo. Salamat po ng marami at God bless po sa lahat.